beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa dako ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan, mga mare at pare, nako. So ayun na nga, matapos nga ang isinagawang re-raid dito sa mga pinaghihinalaang mga pinagtataguan ni Pastor Nyong Kibuloy, ay eto ang nangyari. Maraming kuda ang mga Duterte Group. Ano yung Boss Mike? Yung mga kuda. Ay, nako, alam nyo na, Eva Ponsalan, Rizalina Martinez. No? Oh, wait lang, may kumakatok. Oh, eto na muna. Eto na. Kung dati mga kababayan, shoot them dead. Sa mga pasaway na mga violators daw nung quarantine. Tignan nyo, ngayon I strongly condemn ng pating. Grabe talaga yun. Ito si Digong, no? The use of excessive and unnecessary force. Meron ba? Kasi naman, kung hindi lang kayo nagbabalita ng hindi kami papayag, may mga ganito, ganyan, di ba? Lalaban kami, may mga armas, ganyan, ano? Ngayon, gusto niya na ng human rights. Dati, ayaw, di ba? Rico Blanco. Anong overkill? Dapat nga, shoot ko kay si Kibuloy eh. Ayun na nga, in serving the warrant of arrest for Pastor Kibuloy. So mga kababayan, alam nyo, masyado itong mga pag sila na yung nalalagay sa mga ganitong sitwasyon, bawal, ayaw. Pero kapag sila gumawa, ay nako, hindi pwede. Dapat yan mangyari. Tapos nga yan, sinundan naman yung anak. Oo. Sino pa? Si Sokran. Si No Comment. Ano sabi ni No Comment, Boss Mike? Eto, basahin natin. Kaisa ko sa mga nananawagan na maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas sa pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Di dapat Sara nanawagan ka na kay Kibuloy na sumuko na. Sumuko na nang hindi na umabot sa kung anumang kaguluhan. Ano pa? Kasunod ito ng magulong. Kita nyo magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Kibuloy kahapon. Siya na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Sara talaga, no? Sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat. Bakit kinalimutan ba? May nasawi ba? Ilan libo ba namatay? Kung nagpapatupad tayo pala ng batas, dapat kinundina mo yung ama mo. Yung ama mo na napakaraming pinatay noong panahon nung kanyang drug war. Di ba mga kababayan, huwag nyo na natin basahin yan. Ganun din naman, no? Yun din yung laman yan. Sa suporta ng KOJC, walang comment. Huwag kang masyadong halata. Anong huwag masyadong halata? Halatang halata na talaga. Noon pa man yan halatang halata na. Sa mga ganyan, merong komento si Sara. Pagdating sa mga mahalagang bagay na kailangan natin ng komento niya at saka opinion niya, no comment. Diba? No comment yan. Sara, minsan na lang mag-comment, mali-mali pa. Diba? Kaya nga mga kababayan, marami nang naiinis sa kanila. Pero hindi naman po yan yung ating topic ngayon. Isiningit ko lang. Tato, Lord Glenn. Sino pa? Sherwin de la Peña, RTC Fanatics, at si Tato, Shali Robregado, Mami Peng, walang bago.
Ano, bagong ligo. Bagong ligo ako eh. Galing ako dagat eh. Di ba? Oo. Eto na mga kababayan. Eto na talaga yan. Nakakagimbal, nakakagulat. Anak ng pating. Ang Pangulong Bongbong. Ano gusto nyong unahin ko? Ha? Yung bang pogo? Ha? O yung ano? Yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Mamili kayo. Oh, nakakainis o nakakatuwa. Ganun lang naman yun eh. Star Maker, Webster Tison, Catherine Galpo, Oscar Palomina, Joel Bautista. Opo. So doon na muna tayo paring Red sa nakakatuwa. Kasi kay PBM laging nakakatuwa eh, no? Pagka kay Digong nakakainis. Sige, pasok. Ito na nga. Our beloved Boss Mike.